bata pa ako, palagi akong binabangungot. Hinahabol ako ng malaking asong itim. Sumisigaw ako habang tumatakbo. Umaasa akong magising si nanay, dahil siya ang katabi kong matulog. Pero sa panaginip na yun, hindi ako magising. Kaya binilisan ko pa ang takbo. Hanggang sa, laking gulat ko, isang bangin na ang nasa harapan ko. Nakatingin ako sa aso. Kita sa mukha niya ang pagkapagod, pero walang balak tumigil. Sa takot, nagantanda ako ng krus. At bigla akong nagising. Simula noon, tuwing ako'y binabangungot. Kahit hirap igalaw ang aking mga kamay, pinipilit ko pa ring mag-antanda ng krus habang tumatakbo sa panaginip. At sa tuwing nagagawa ko iyon, napapalakas ang loob ko. Unti-unti, ang bangungot ko ay natatalo ko. Mipas ang ilang taon. Isang gabi, isang kakaibang panaginip ang dumating. Nasa beach ako nakaupo habang nakatingin sa kabila kung saan sumisikat ang araw. Malumanay ang mga alon. Malamig ang hangin. Ramdam ko ang buhangin sa aking mga paa, naririnig ko ang huni ng mga ibon sa likuran. At sinabi ko, masarap siguro lumipad na makarating sa kabilang isla. Ngunit biglang papalapit ang isla. Papalapit na rin ang bundok sa likuran ko. Oh my God! Isa itong bangungot. Sinubukan kong mag-sign of the cross, pero hindi ko maigalaw ang mga kamay ko. Tumayo ako. Tumingin ako sa kaliwa at sa kanan. Mga bundok, papalapit na. Natigilan ako. Kaya tumalon ako. At doon ko napansin ang taas ng talon ko. Nagawa kong igalaw ang mga kamay ko. Sa bawat bundok na papalapit, tumaas ako ng mas mataas. Lumilipad ako. Wala akong pakpak. Pero lumilipad ako. At nang magsara ang dalawang bundok sa ibaba, ako ay ligtas. Dahil pinili kong lumipad. Hindi na ako nakulong. Hindi na ako natakot. Mula noon, sa tuwing binabagungot ako, ginamit ko ang kapangyarihang lumipad. Ang mga nakaraang karanasan kamangha-mangha. Ngayon naman, gusto kong ibahagi ang isa ko pang kamangha-manghang karanasan sa aking bangungot noong 2023. Nang magsimula na ako sa aking spiritual journey, nakita ko ang 11:11 na nakasulat sa kalawakan gamit ang puting ulap. Binasa ko pa ito. Maya-maya, ang ulap ay nagkulay apoy dahil napatapat ito sa papalubog na araw. Kaya ang 11:11 ay napalitan ng kulay apoy. Bangungot ito, bulong ko sa aking sarili. Hindi ko maigalaw ang aking mga kamay para makapag-antanda ng krus. Hindi rin ako makalipad, kaya sinimulan kong dasalin ang Ama namin para magising ako. Pero biglang nakita ko ang isang itim na usok na mabilis na papalapit sa akin. Hugis itong aipo-aipo at ang dulo nito ay mabilis na pumasok sa aking bibig. Hindi ko maitikom ang aking bibig. Kung dadasalin ko ang Ama namin, hindi ko ito matatapos dahil patuloy at mabilis ang pagpasok nito sa aking bibig. Nahihirapan na akong huminga. Pero kahit sa bangungot at sa ganoong kalagayan, hindi nawala ang aking pananampalataya sa Panginoon. Agad kong tinawag si Papa Jesus gamit ang aking isipan, Papa Jesus, tulungan mo po ako. Biglang lumabas si Papa Jesus. Sinipa niya ang usok na kadugtong ng nasa loob ng aking bibig. Lumabas ang usok sa aking bibig at nag-anyong demonyo. Mahina lamang ang sipa ni Papa Jesus. Pero napaupo sa lupa ang usok na nag-anyong demonyo, bakas sa mukha nito ang matinding pagkabigo. Papa Jesus naman ay lumingon sa akin at ngumiti. Mas lalo pang lumalim ang aking pananampalataya dahil sa pagkakataong isang tawag ko lang sa kanya sa aking bangungot, dumating siya upang iligtas ako.